Balik Davao City ngayong gabi si President Duterte. Hindi pa raw tiyak ng kanyang anak na si Vice Mayor Paulo Duterte kung itutuloy pa ng kanyang ama ang balak nitong mag-uwian sa Davao. Live mula sa Davao City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, bandang 8:40 PM ngayong gabi na lumapag ang isang private plane. Lula ng ating bagong Pangulo, si dating Davao City Mayor President Rodrigo Duterte. Lumapag ang kanyang private plane doon sa may Davao Old Airport. At pagdating nga niya ay agad siyang sinalubong ng mga taga-Air Force. Binigyan siya ng parang mini military honors. At kasama niyang lumapag, kasama niya sa kanyang pagbalik dito sa Davao. For the first time bilang bagong Pangulo ay ang kanyang anak na si Kitty at ang kanyang common law wife partner na si Hanilet. At tumagal din ng ilang minuto yung kanyang pagstay doon. Napansin lang natin, Jessica, na kahit lumapag yung kanyang plane ay normal ang operasyon ng airport at nagpapatuloy yung paglipad ng mga eroplano pati pag-arrival tugma doon sa kanyang mga bago nais ipa-implement. Pero kanina, Jessica, sa ating pagko-cover dito sa Davao ay nabanggit ng kanyang anak ang mga plano kung paano ba ang magiging arrangement ni President Duterte, kung gaano ba siya kadalas sa Maynila at gaano ba siya kadalas dito sa Davao. Sa isang press conference sa Davao City Hall ngayong umaga, natanong ng media si Presidential Son at Davao City Vice Mayor Paulo Duterte kung itutuloy ng kanyang ama ang planong mag-uwian sa Davao City. Sa narinig ko, 3 days sa Manila, 3 days here in Davao. Pero ayon kay Paulo, hindi pa niya alam kung saan tutuloy ang ama kapag nasa Maynila ito. Ikinuwento rin ng Vice Mayor ang kwento sa likod ng groupie nila na mga kapatid na sina Davao City Mayor Inday Sara Duterte at Baste sa palasyo kahapon, kung saan nagmukha pang photo bomber ang kanilang ama. Mayor Inday is fond of selfies, groupies, so nangyari na lang yun. So yung parang, okay, gawin natin siyang photo bomber. Kwento pa ni Paulo, napagsabihan raw sila ng PSG kahapon nang lumabas sila ng palasyo para pasalamatan ang mga taga-suporta ng kanilang ama. Galit. Kulang na lang sabihin nila, matigas talaga ulo ng mga Bisaya. Ngayong isa na siyang presidential son, handa na raw siya sa ganitong klase ng seguridad. Inanunsyo rin ng Vice Mayor na magli-leave of absence daw muna si Mayor Inday Sara mula ngayon hanggang July 22. Nang tanungin kung may kaugnayan ba ang leave ni Inday Sara para tulungan ang ama na Pangulo na, Hindi siya connected, yung pag-leave niya hindi connected sa Malacanang. pinuntahan ng GMA News sa Sangguniang Palunsod si Inday Sara para hinga ng panayam pero tumanggi muna siya. Nagpaabot na lang siya ng text message na personal daw ang dahilan ng kanyang leave of absence. At Jessica, tayo huminto nga lamang dito sa isang bahagi ng Quirino Avenue sa Davao City at sinusundan natin yung convoy ni Pangulong Duterte mula doon sa airport. At sa ating inisyal na impormasyong nakuha, siya ay tila papunta, o tila, I'm saying tila kasi pwedeng pupunta siya sa isang bar, pero mukhang papunta siya doon sa kanyang bahay dito sa Davao City, sa kanilang bahay nila Hanilet. At wala na tayong nakukuhang impormasyon mula sa kanyang mga tagapagsalita kung meron pa ba siyang ibang activities ngayong gabi. This is very symbolic kasi this is the first time na bumalik siya sa Davao matapos nga kanyang inaugurasyon. Nakita natin na sa ating pagbaybay kanina, yung mga tao na hindi naman alam kung kailan talaga babalik si President Duterte ay napapahinto, napapakaway. Marami sa kanila yung nagulat, excited, may mahabol pa nga. So far, yan pa lang ang nakukuha natin impormasyon. Titingnan natin kung ano mga activities na gagawin niya dito ng ama ng Davao, na ngayong ama na ng buong bayan. Jessica? Okay, so sa ngayon, JP, hindi pa rin malinaw kung ano ang plano ng bagong presidente, kung saan siya titira sa Manila, kung nandito siya at ilang araw o dito siya sa Maynila, ilang araw sa Davao, o hahatiin nga ba niya yung oras niya? Kasi pwede ring hindi, di ba? Jessica, ang sabi ni Paulo Duterte, yung kanyang anak, 3 days sa Maynila, 3 days dito sa Davao. Hindi lang klaro kung paano hahatiin nga yung 3 days, kung paano hatiin yung 6 na araw na iyon. Kung saan naman siya titira sa Maynila, definitely, or at least ayon kay Paulo Duterte, malabo raw na isa sa mga kwarto sa Malacanang dahil just to reiterate daw yung nabanggit ng kanyang ama, sabi niya pabiro, pero mukhang totoo naman, may multo raw doon sa Malacanang, kagaya doon na nabanggit ng kanyang ama. Hinahanap pa daw ayon sa
sa ating impormasyon na nakalap kung pinagpipilian pa kung saan talaga sa Maynila magsistay ang ating Pangulo. Pero dito sa Davao, kapag nandito siya, ang nababalitaan natin kung hindi yung Malacanang of the South o ng Mindanao ay doon sa kanyang bahay at mukhang doon nga siya papunta ngayong gabi. Jessica. Okay, JP, yung significant yung binanggit mo na pagdating ng eroplano ni President Duterte dyan sa Davao, wala yung tinatawag ng mga aviation expert na quasi-emergency. Kasi meron palang ganon na bago dumating o bago umalis ang eroplano ng Presidente, parang may allotted time na hindi dapat wala dapat ibang eroplano na lumilipad o papa-take off o papa-landing din. Kumbaga, solo niya yung airspace, no? Pero mukhang sa kwento mo, walang ganong nangyari kanina. Ang alam kong inalat na oras kasi dyan sa Davao, 10 minutes before arrival or before departure ng presidente. Walang ibang makakalipad kundi siya lang. Pero base sa nakita mo, sabi mo habang lumapag yung kanya eroplano, tuloy pa rin yung operations ng airport dyan sa Davao? Tama, Jessica, wala tayong nakitang in fact, bago pa lumapag yung kanyang private plane na nabanggit sa atin na paparating na, meron pang isang domestic flight, commercial flight tayong nakitang nag-take off just siguro 1 or 2 minutes a few minutes bago siya mag-land. At habang nandun pa sa tarmac, itong si President Duterte, nakikita natin kinukunan na ating cameraman, binivideohan from afar, nakikita natin may kausap siya. Meron naman dumating isa pang commercial flight na paland. So obviously, gaya ng iyong na-explain, ay talagang mukhang merong, kumbaga doon nagmamatch yung mga nangyayari so far dito sa mga airport, sa mga paliparan, doon nga sa nais na ipatupad nitong si President Duterte. Sa kanyang convoy, napansin din natin na wala tayong wangwang na naririnig, although merong doon lang sa motor, merong talagang hinahawi yung mga tumatabi sa kanya. Pero napansin natin na sa traffic, mukhang hindi sila nag-overtake. So yun yung mga bagay na hindi naman talaga natin narinig na ine-emphasize ni President Duterte nung campaign, pero bagay na nakikita natin ginagawa niya ngayon. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.